lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan, siguro some of the senators as well. From the Cybercrime Investigation Coordinating Center, together with ASEC Ryan Te, Office of the Assistant Secretary for Policy and Legal. We also have Attorney Rina Seco. And Comelec is also here, the spokesperson, Director John Rex Laudianco. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat, Binibining Mahinay. Gusto ko lamang pong kilalanin ang dalawa pong senador na paborito din ng fake news. Unang-una po ang abogado ng bayan, Senator Rodante Marcoleta. At sa kabila po, ang idol ng bayan, Senator Raffy Tulfo. Bago po tayo mag-umpisa, meron pong gustong ibahagi ang ating pong ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Thank you, Mr. Chairman. Pasensya na po. Ako'y natuwa lang kanina umaga sapagkat napaka-perfect ng timing. Ako po'y nagbabasa ng dyaryo. Nabasa ko po yung column ni Miss Eleanor Pinugo sa PDI, Philippine Daily Inquirer. At if I may quote yung sinabi niya, at ito'y parang na-endorse yung 191. Sabi niya, the recently released Global Digital Report 2025 ranks the country, she means the Philippines, third globally in average daily time spent online, with Filipinos spending an average of 8 hours and 52 minutes higher than the worldwide median of 6 hours and 38 minutes. Children in the Philippines begin independently accessing the internet at around age 10. And the extended time they spend on social media significantly increases their vulnerability to online harm. Risks to include cyberbullying, phishing, exposure to violent content, and more severe forms of exploitation such as grooming and blackmail, coercion for sexual acts or images. Sabi ko lang, gusto ko lang mailagay on record yung sinabi niya sapagkat hindi naman siya isa sa mga imbitado dito. Pero puntong-punto rin sa mga sinasabi natin na dapat talagang pag-usapan. Kaya with this, aside from my attention being caught, siguro marinig natin din naman ang mga sasabihin ng ating mga resource persons tungkol dyan. At sa lahat ng mga batas na pinag-uusapan mo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ihingin ko lang po, baka meron pong opening statement si Senator Marcoleta. Wala po. Si Senator Tulfo po. Maraming salamat, Mr. Chair. Napapanood nga po talaga itong hearing na ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan, siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung mukha ng victim and then nalagay doon yung kino-quote siya na kahit hindi naman talaga niya sinabi yun. At ang masakla pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim at may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas, matitake down yan agad-agad kasi kuminsan tumatagal umaabot pa ng 1 linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na ni-repost sa iba't ibang mga platform bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now, yung muna yung opening statement ko, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo.